Okay mga katrame, meron na naman tayong gagawin dito na Toyota Vios 2019 model siya. Ang problema niya is overheating. Kung makikita nyo dito sa panel, napakaraming lumalabas. Pero pinapaligoy-ligoy lang din tayo nyan. Based dito upon checking sa scanning, lumalabas ECT, tapos may malabas din sa ABS, and then yung engine stall. Ngayon, paligoy-ligoy nga. Ngayon, tinutumbok natin kung ano yung naging problema. Kasi before, binagawa ng client ito, ang gastos niya is 85,000 kung di ako nagkakamali. Bali, yung mga pinaltan dito ay alternator, water pump, tensioner, tapos drive belt. Yun yung mga pinaltan. Pero wala pang 1 week ata, nagka-problema na ulit. Ang problem naman is overheating. Ngayon, itong mga nag-trigger lang yan, kaya pinapaligoy-ligoy lang din tayo dyan. Ngayon, ito, tinutumbok natin kung ano yung nagiging problem niya. Kung ECT ba, kung radiator o radiator fan. Then, kung may problema dun sa pagkakagawa. Upon checking, wala naman dun sa problema sa pagkakagawa. Ang naging problem niya pala, ito, sasabihin ko maya-maya. Bale, ito, nag-check tayo ng ano dito, temperature. Ngayon, para mag-check ng temperature or kung alin yung nagmamalfunction, hihintayin natin kung after niya ma-reach yung temperature, dun tayo magbe-base kung ano yung dapat palitan. Kasi kailangan mag-automatic yung ating fan. 150. Then kung hindi nag-automatic, baka electrical, pwedeng convert. Palitan natin na itong tawag dito ECT, pati radiator fan kung hindi siya nag-automatic. Pero after natin i-actuation test yung fan, okay naman, malakas yung andar. Kasi based din sa client natin, napalitan siya siguro 1 year ago. Pero syempre daily lang naman to ginagamit sa trabaho. Siguro 5 kilometers lang to 8 kilometers yung biyahe. Ang ngayon, ibig sabihin, gumagana si ECT at radiator fan. Yan, nagbukas kasi tayo ng radiator, wala namang kumbaga walang laman. Talagang said na said. Hindi nila nilagyan ng coolant. Radiator natin. Kaya nag-decide tayo na check kung may mga leak sa hose, sa water pump, sa thermostat housing. Yan, chinek natin lahat yan. Then upon checking, at after natin ma-start, may tumutulo talaga sa ilalim. Ibig sabihin may leak, kaya nauubos yung laman ng radiator. Ito ang dahilan ng overheat. Check natin. Yan, kung makikita nyo kasi dito, yung mismong radiator niya, talagang marami ng pinanggagalingan na tagas. Kaya nag-decide tayo na papalitan ito. Yan. Kaya yun, nag-overheat siya. Tagas, pero kapag mainit at ginagamit na, doon siya tumatagas. Kaya ang pinapalit natin dito kasi wala na rin, linggo na rin, kaya hindi na mapaghanap si client, is replacement. Pero good as minimum din talaga to. Sa fan okay naman kasi then yung thermostat housing, yung thermostat, actuation test para gumana, pinapalitan na rin natin para much better na maging okay yung cooling system. Ngayon, papalitan, nabili lang yung may-ari. Medyo madali lang naman tanggalin yung radiator. May cross member lang dito sa ibabaw, pinaka-bracket niya. Then yan, kung makikita nyo yung bagong radiator, check natin kung nakabalot pa. In-unboxing natin yan. Tubo. Then ito, mukhang parehas naman, no? Check natin kung ano yung mga nagiging tapos yung linya ng problema. ATF. Kasi wala naman tayong nakitang kakaiba sa ibang system, kundi lang dito sa mismong radiator niya. Malakas tumagas kaya talagang nag-decide tayong palitan. Wait lang, Jud. Iba ang linya ng ATF niya. Dito sa may parehas to. Ito, tingnan natin. Drainan, parehas. Ang wala lang sa kanya is ito. Kasi ang design niya nakasama dito sa ibang linya. Yung sa transmission kasi to cooling ng ATF, ng fluid. So, baklasin muna natin bago buksan. Magapo naman palang bukas yun Ito yung bagong radiator, ito yung luma. Wala namang epekto sa function sa mo. Wala naman.
Bale, yan ipapalit natin. Okay. Itong pan okay ba eh. Yan, thermostat housing. Baklasin natin. Itong pinaka thermostat dyan. Magkano to sir? 1.5 no? Hindi ako yung thermostat ako. Yan. Para isa na rin. Ilang PSI ito? Toyota no? Urig no? Diyan din ako nakuha eh. Install na. Thermostat bago na rin. Assembly pagka pinapaltan. So far observation na lang tayo. Bale wala na siyang lumalabas dito sa panel. Yan, tapos dito sa radiator pinapainit lang din natin itong engines para ma-reach niya yung tamang temperature para makita natin kung nag-automatic din tong pan. Yan.